Isang pinagpalang umaga po muli sa inyong mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid diyan sa Pilipinas. O saan mang lugar tayo nandoon, isang pinagpalang araw sa bawat isa. Nandito po muli ang inyong lingkod, Teody Malabanan, na sa inyo ay nagnanais na magbigay ng pabalita ng Diyos na tanging napapanahon sa ating kapanahunan sa ngayon. Ako'y umaasa na anuman ang inyong kalagayan sa ngayon, saan man kayo naroroon, ang Diyos ang siyang papatnubay sa inyo at sa akin, samantalang tayo ay mag-aaral ng kanyang salita mula sa kanyang banal na kasulatan na siya magiging daan ng ating paglalakbay Kristiyano na tayo dumadaan sa lakad na maliwanag kasama ng ating Panginoong Hesus, kasama ng ating Panginoong Diyos na siyang gagabay sa inyo at sa akin sa ating pag-aaral. Sa oras na ito, aking diadalangin na naway kayo ay nasa mabuting kalagayan at ang biyaya ng ating Panginoon ang sa inyo. Hindi lamang sa material na mga pangailangan, kundi lalo tigit ang pagkain pang-espiritual na siyang ibabahagi ko sa inyo sa ngayon na maging biyaya at pagpapala nawa sa bawat isa. Subalit bago tayo dumako sa ating pag-aaral, atin munang pakinggan yung isang mensahe ng awit na ito'y pagkakaloob sa atin ni Yan Malabanan at Marky Malabanan. Ating pakinggan ang kanilang awitin. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender words I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fear. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy.
Yes, I sing because I'm free. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For his eye is on the sparrow, and I know he watches me. Tunay mga minamahal na mga kaibigan, ang ating Panginoon ay nakatingin sa atin katulad ng mga sparrow o mga maya. Sila'y kinakalinga ng Diyos. Mga ibon sa impipawin. Let not your heart be troubled. Huwag tayong mag-alala, magalumihanan, mangamba. Sapagkat ang Diyos ay nakakaalam ng mabuti sa kanyang mga anak. Kaya nga't sa kabila ng ganitong pandemic, ang inyong lingkod nagnanais na ipaabot sa inyo ang pabalita ng Diyos na magiging daan upang tayong lahat ay makinabang na hindi lamang tayo nakatuon sa mga pangmaterial na bagay, kundi sa pang-espiritual ay mapaharteran ko kayo ng pabalita na napapanahon sa bawat isa sa atin. Tayo muna ay manalangin bago tayo mag-aral ng kanyang salita. Tayo manalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, amang banal naming makapangyarihan sa lahat. Kami, Panginoon, ay nagnanais na lumapit muli sa inyo upang aming pag-aralan ang inyong banal na kasulatan. Ang inyong pabalitang napapanahon sa bawat isa sa amin. Tulungan po naman ninyo kami. Sa pagbukas namin ng inyong salita ay buksan din naman ninyo ang aming puso't kaisipan sa pag-unawa nito. Higit sa lahat, Panginoon, pagkat nalalaman namin na kayo malapit ng dumating, tulungan nyo kaming maging handa na sa pamagitan ng gabay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mamuhay kami sa kabanalan upang kami ay mahanda ng lubos sa inyong pagdating na magiging tagapagmana ng inyong kaharian. Pagpalain ang bawat isa magsisipakinig sa ngayon, saan man sila naroroon sa ngayon, anuman ang kanilang kalagayan, nawain nyo silang patnubayan. Pagpalain ng bawat isa sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. Sa oras na ito ay nais kong muli ay ibigay sa inyo ang pabalita ng ating Panginoon na pinamagatan ko itong The Message. Katulad ng aking sinasabi ng una, sa panahon sa ngayon na tayo ay nasa pandemic, na mayroong isang app na well-known sa atin, ang Messenger app. At ako bilang lingkod ng ating Panginoon, siyang messenger sa panahon sa ngayon, sa inyo. Kung ako ay isang messenger, mayroon din namang message akong dala. The Message. Napapanahong pabalita ng 3 anghel na nakasulat sa Apokalipsis 14 na nais ibalita sa buong sanlibutan. At ang pabalitang ito ay napapanahon sa inyo at sa akin. Aking dalangin na naway ito'y maging pagpapala sa atin. Kung atin titingnan ang ating pag-aaralan sa ngayon, ito ay continuation ng ating pinag-aralan last Tuesday. Part 2. Signs of Jesus' second coming. Mga palatandaan ng kanyang pagbalik. Kung atin titingnan yung ating pinag-aralan nakalipas, mga palatandaan na magkakaroon ng bula ang Kristo o bula ang propeta. International conflict. The potential for world destruction. Fragile peace agreements.
famines, pestilences, environmental pollution, earthquakes, upheaval of nature. Ito yung ating mga pinag-aralan na kung saan ay nagsasabi sa atin na samantalang ito nagaganap na, ang sabi ng ating Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 25 to 26. But hold fast what you have till I come. And he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give power over the nations. Manghawak daw tayong matibay sa mga katotohanan ito na ating pinag-aaralan. Ang sino mang magtagumpay sa mga pagsubok, sa mga kahirapan na ito ng buhay, ay bibigyan niya ng karapatan, ng kapangyarihan, lalo't higit, Panginoon, mga kapatid, bibigyan tayo ng ating Panginoon ng karapatang maging tagapagmana ng buhay na kanyang pinangako sa atin, sang-ayon sa ating pinag-aralan. Muli, aking hinihiling sa bawat isa, kung kayo ay mayroong ballpen o papel, isulat ninyo ang mga talata. Reviewin ninyo sa inyong tahanan upang kung magaganon, makita ninyo, ako nga ba ay nagsasabi ng totoo? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia na aking binibigay sa inyo? Sumulat lang kayo, o kaya kung kayo mayroong tanong, ibigyan niyo ako ng personal message sa aking messenger, o kaya naman ay mag-comment lamang kayo dito sa Facebook. Mayroong isang nagbigay sa akin ng suggestion na mas mabuti raw ay dagdagan ko na ilagay din sa YouTube ang pinag-aralan natin para sa madaling ma-access ng iba na hindi nakaka-access doon sa Facebook. Kaya sa susunod na isang linggo ay sisikapin ko na ilagay yung mga pinag-aralan natin sa YouTube para kung magkaganon ay anytime makita ninyo sa madaling paraan na inyong makikita doon sa aking account. Okay, tuloy tayo sa ating pag-aaral. Pang-sampo na signs doon sa binigay ng ating Panginoon. Moral decay. Ang pagkasira o ang pagbagsak ng moralidad ng tao na ating nakikita sa ating kapanahunan sa ngayon. Kung ating titingnan sa panahon ni Noe, nang sila ay sinabihan ng Diyos, si Noe ay sinabihan at ganyan ang kanyang pamilya na kayo ay gumawa ng isang arka sapagkat ang kasamaan ng sanlibutan ay matindi na. Aking lilinisin ang sanlibutan. Si Noe ay sumunod. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoong Hesus, yung palatandahang ito na nakasulat sa aklat ng Mateo, sabi doon ay, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. Ano po ang sinasabi dito ng talata? Kung panong sa panahon daw ni Noe, na sila ay nagkakaroon ng, sila kumakain o umiinom o nagpapakasal o nagkakasal o kung ano man ang kanilang ginagawa noon, mga kasamaan ng sanlibutan sa kanilang kapanahunan. Sila ay pumasok sa arka, ganun din, inihalin tulad na sa pagdating ng ating Panginoon, bago siya dumating, ang moralidad ng mga tao ay babagsak at bababa. Hindi nila inaasahan, yung mga tao sa panahon na yon. Tumulong sila sa paggawa ng arka, subalit sa loob ng 120 years na nangaral si Noe, na ipinapabalita niyang darating yung baha, pero ang mga tao nagbaliwala. Isa yan sa mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoon. Panglabing isa, rising crime and violence. Nararanasan ba ito sa atin? O saan mang lugar tayo nandoon? Yung paglago
na mga krimen o mga bayolenteng kasamaan na nangyayari sa ating kapaligiran. Maaaring sabihin natin ay hindi na tayo ligtas na namumuhay saan man tayo pumaroon. Mayroong mga masasamang tao. Kaya nga ito, sabi ng ating Panginoon, katulad din sa panahon ni Noe, during that time, in Genesis 6:11, the earth also was corrupt before God, and the earth was so filled with violence. That's why God said to Noe, build an ark. Lilinisin niya. I will cleanse the world. So, ito na ang kapanahonan sa ngayon nagaganap. Kung paano sa panahon na yon, ang kasamaan ng sanlibutan ay nakikita. Ang bayolenteng mga pamumuhay ay nakikita. Ganon din sa ating kapanahonan sa ngayon. As lawlessness spreads, men's love for one another will grow cold. Anong sabi diyan sa Matthew 24 verse 12? Kung daw ang walang mga kautusan ay lumalaganap, yung hindi sumusunod sa kautusan ay hindi lumalaganap. Ang pag-ibig daw ng mga tao ay naandong lumalabig. Kapanahunan sa ngayon. Maraming mga tao na ang hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sila'y gumagawa ng mga katampalasanan. Kaya ito isang katuparan ng ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay lumalamig. Sign number 12. An attitude of skepticism. Katulad na nabanggit ko kanina, si Noe ay nangaral ng 120 years. Sa kanilang kapanahunan, hindi pa sila noon nakakaranas ng baha o ng ulan, ng matinding ulan. Kaya sila ay sasabing, si Noe ay may edad na yan, matanda na yan. Hindi na dapat natin siyang paniwalaan. Bakit siya gagawa ng arka na andito pa man din sa taas ng bundok? Kung talaga magkakaroon, ay dapat doon sa baba. Pero doon ang instruction ng Diyos. Gawin. Ang mga tao ay nagbaliwala sa kanyang mga turo. Hindi nangakinig kay Noe. Kaya nga't ang sabi doon sa Matthew 24 verse 39, and did not know until the flood came. Hindi nila nalalaman hanggang sa nung dumating na yung baha. In 2 Peter chapter 3 and 4, scoffers will come in the last days, saying, where is the promise of His coming? Ang mga manglilibak daw ay darating sa huling panahon na magsasabing, saan naroon ang pangako ng Diyos ng kanyang pagdating? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Naalala ko nung ako ay bata pa. Ipinapangaral ni tatay doon sa aming lugar. Ang Panginoon ay malapit nang dumating. Pagtunog ng pakakak, yung ating pinag-aralan noon yung pakakak, yung trumpita. Kaya nga't binansagan si tatay noon. Ang tawag sa kanya noon si pakakak. Dahil sa yung term na parang kakaiba sa kanila. Ang sabi ng talata ay pagtunog ng pakakak ng Diyos o ng trumpita ng Diyos. Nandoon ang sinyalis ng pagdating ng Panginoon. Noon nangangaral ang tatay sa panahon na yon. Hanggang sa ngayon, maraming mga tao nangangaral ng pagdating ng Panginoon. Pero, mayroon namang mga tao magsasabing, ang tagal na nyo nang nangangaral, bakit wala pa ang pagdating ng Panginoon? Pagbabaliwala sa kanyang pagdating, isa yan sa palatandaan. Kaya kung marinig natin ang tinig ng Diyos, huwag nating baliwalain. Dahil sa ang palatandaan ng Diyos ay naandito na nagaganap. Tanggapin natin ang katotohanan ito. Pang-13, lovers of pleasure. Mga mapagmahal daw sa mga kalayawan. Tama ba ito? Nakikita ba natin ito? Ang sabi ng ating Panginoon doon sa 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 5.
But know this, that in the last days, perilous times will come. Alamin daw natin ito, mga minamahal na mga kaibigan, na sa huling panahon ay darating ang panahong mapanganib. For men will be lovers of themselves, lovers of money, mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa salapi, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Have you noticed that in our environment this time? In our neighborhood, mga tao, they obey disobedient to their parents. They are unthankful. They are unholy. What else? In verse 3, they are unloving. They are unforgiving. They are slanderers. Without self-control. Mga palatandaan nito, di ba? Natin nakikita. They are brutal, despisers of good. So mga palatandaan ito na sila ay walang pagmamahal, pagmamalasakit, walang pagpapatawad, nandoon wala silang pagpipigil sa kanilang sarili. Mga mabangis, mapagngutya, hindi gumagawa ng kabutihan. Mga traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure, rather than lovers of God. Yun ang matindi doon sa ating kapanahon na sa ngayon. Maraming mga tao, they are lovers of pleasure rather than lovers of God. Ano pa sabi doon sa verse 5? Having a form of godliness, but denying its power. Mayroon daw silang anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan naman ang mga kapangyarihan nito. And from such people, turn away. Sa mga bagay na ito, lumayo ka rin naman, ang sabi ng ating Panginoon. Kung nakikita natin ang mga bagay na ito yung nangyayari, layuan natin o kaya huwag makita sa ating buhay. Huwag tayong maging katuparan ng hula, kundi nakikita natin ang hulay natutupad. Maging maibigin tayo sa Diyos kaysa sa maibigin sa kalaywan. Na makikita natin doon sa verse 4. Lovers of pleasure rather than lovers of God. We should be, different way, lovers of God, not the lovers of pleasure, because we are living in the last days. As we have noticed in our previous text, we don't know the hour of His coming. So, we need to be ready. And also, signs 14, second to the last, economic uncertainty. Bunga ng pestilence, ng pandemic, ng COVID-19 sa ngayon. Ang pagbagsak ng ekonomiya, pambuong sanlibutan ay ating nakikita. Sa atin dyan sa Pilipinas, ganun din dito sa Canada. Pagbagsak ng ekonomiya. Sa US, o saan mang dako tayo na andoon, Middle East, o Italy, or Europe, or wherever you are, the economy is uncertain this time. Walang katiyakan kung ano ang mangyayari sa ating ekonomiya. Ito'y isang katuparan na nagaganap. Kaya nga't ang sabi doon ng ating Panginoon, now listen, sang-ayon kay James. Now listen, you rich people, weep and wail because of the misery that is coming upon you. Your wealth has rotted and much have eaten your clothes. Your gold and silver are corroded. Makinig daw tayo ngayon, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa mga mayayamang mga tao. Kaya nga't ang sabi ng ating Panginoon doon sa Matthew 7, kung ating titingnan doon, mahirap sa mga mayayaman ang makaabot, makarating, makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang pabalita ng Diyos, hindi masama yung maging mahirap, o hindi masama yung maging mayaman. Pero kung ang ating kayamanan ang siyang ating Panginoon,
ang siyang nag-uudyok sa atin para tayo lumayo sa Diyos. Maging maingat tayo dahil yan ang mag-uudyok sa atin para tayo lumayo sa Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, darating ang isang miserabling pamumuhay na ang kayamanan ay siyang hindi magdudulot sa atin ng kabutihan. Ito'y mabubulok. Parang katulad ng isang damit natin na naluluma. Ang gold, ang ginto at mga silver, sila ay mawawalan ng value. They will be corroded. In continuation, you have hoarded wealth in the last days. Tayo raw ay nag-hoard, gimbak ng mga kayamanan sa huling panahon. Look, the wages you failed to pay the workmen who mowed your fields are crying out against you. The cries of the harvesters have reached the ears of the Lord Almighty. You have lived on earth in luxury, in self-indulgence. Ano raw doon? Yung mga taong, mga ganito, mga mayayaman, time will come. Sasabihin ng Panginoon, namuhay kayo sa isang luxurious na pamumuhay, sa isang marangyang pamumuhay na walang pagkilala sa akin. Ang kinilala lang ninyo ay ang kayamanan. Darating ang Panginoon, sila ay susumbatan ng Diyos. Hindi sila magiging tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya't maging maingat tayo dito. Kung ito man ay katuparan sa atin, umalis tayo. Manindigan tayo sa ating Panginoon. At panghuli, na palatandaan ng Diyos, the gospel to the world will be preached. Ang sabi doon ng ating Panginoon sa Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then the end will come. Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, ang pabalita ng tatlong anghel na nandoon sa Apokalipsis 14 na ating pag-aaralan din niya sa mga susunod na pag-aaral natin. Ibinabalita nila ang mabuting balita sa buong sanlibutan. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kapag ang pabalitang ito ng Ebanghelyo ay naipaabot na sa buong sanlibutan, lahat ng tao ay nakapakinig na mayroong Kristong darating muli, then the end will come. The end will come. Pero mayroong katanungan, kailan nga ba magaganap ito? Kailan darating ang ating Panginoong Hesus kung magkaganon? Naipangaral na ba ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan? Sa ating kapanahonan sa ngayon, maaaring masabi natin, mabilis ang balita. Mayroon lamang tayong gadget o anuman ang mga instrumento, magagamit ito ng ating Panginoon para ipaabot sa mga tao saan mang lugar ang pabalita ng Diyos. Walang imposible kung tayo ay papagamit sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating Panginoon, kung ang bato nga ay pwede niyang gamitin, how much more? Kung hindi tayo magsasalita ng pabalitang ito, gagamitin niya yon. Subalit, nandito ang pagkakataon sa atin para ipagamit natin sa Kanya ang ating talento at ang ating kakayanan, maging kabahagi tayo ng tagapagdala ng pabalita ng Diyos sa buong sanlibutan upang kung magkaganon, darating na ang wakas. Isang katanungan nga ng sabi ay, nandito na ang mga palatandang ito na ating nagaganap, na ating nakikita. Number 10, napag-aralan natin yung number 9, the past. Moral decay. 11, rising crime and violence. Number 12, an attitude of skepticism. Number 13, lovers of pleasure. 14, economic uncertainty. 15, the gospel to the whole world will be preached. And these are the signs that Jesus mentioned, that we could see it at this time happening around us. Now, what will be our
response to the Lord. As we know that we don't know His coming. Sabi doon sa Matthew 24 verse 36, but of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang muling pagbalik ay hindi natin hawak ang nalalaman ang araw at ang oras. Sa ibang talata ay ito'y isang parang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw sa ating tahanan. Ganon din ang ating Panginoon. Hindi siya magnanakaw, kundi yung sistema ng kanyang pagdating na hindi alam ng tao. Ganon din tayo. Sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi natin alam ang araw at oras ng kanyang pagdating. Kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang nakakaalam lamang ay ang Ama na nagsugo sa ating Panginoong Hesus. Sa panahon na yan, kapag naipangaral na ang pabalita ng Diyos sa buong sanlibutan, siya'y darating. Kaya't ang pabalita niya sa inyo at sa akin, katulad din ng sabi ni Lucas 12:40, Luke 12:40. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Maghanda tayo mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa oras na hindi natin inaasahan, siya'y darating. At sino lamang yung grupo ng mga tao na yan? Ating pinag-aralan yung mga grupo ng mga tao, di ba? Dalawang uri ng tao. Isang uri o isang grupo ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Isang uri o grupo ng mga taong sumusuway sa utos ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. At ang sabi nga ng ating Panginoon sa Aklat ng Mateo, panghuling talatang nais kong ibigay sa inyo at sa akin. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Hindi raw ang lahat ng mga taong tumatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karan ng langit. Marami ngayon ang tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi raw pala lahat sila. Sino lamang ang sinabi ng ating Panginoong Diyos dito? Silang gumagawa ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sila lamang pala yung gumagawa ng kanyang kalooban. Sa susunod nating pag-aaral, ano yung kalooban ng Diyos na ating pag-aaralan? Sa susunod na Tuesday ulit, pag-aaralan natin to ang kalooban ng Diyos upang kung makaganon, tayo ay makasunod dito at tayo ay maging handa sa kanyang pagdating. Dahil hindi natin alam kung kailan ang oras at araw. Ang sabi ng ating Panginoon, tayo ay lubos na maging handa sapagkat siya ay malapit na dumating. Ang kanyang kaharian ay napapanahon na sa atin na ang sabi ng ating Panginoon, ito ang inihandang kaharian, ito ang inihandang tahanan niya para sa inyo at sa akin. Pagsasalarawan lamang ito ng bagong Jerusalem. How much more makita natin yung realidad. Kung ang mga tao daw, ang sabi doon ng ating Panginoon, hindi lahat sila papasok sa kaharian ng langit. Sikapin natin na sa tulong at biyaya ng Diyos, makasama tayo doon sa grupo ng mga tao na sila ay papasok doon sa kahariang ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, nawa sa loob ng 30 minuto, kayo ay nakinabang, tayong lahat ay nakinabang, tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Ang inspirasyon ng kanyang salita ang managana sa inyo at sa akin. Higit sa lahat, maging handa tayo sa kanyang malapit ng pagdating. Ang panawagan ng Diyos sa inyo at sa akin, ano ang ating gagawin sa ngayon? He is ready to come. Are we ready to accept Him? Yan ang panawagan ng Diyos. Kaya tayo
ay lubos na maging handa. Yung mga palatandaang ito na ating nakikita, maghanda tayo dahil ito'y katuparan na si malapit ang dumating. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa oras na ito. Balit bago tayo magtapos, tayo muli ay sumandaling manalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, ikinagagalak namin na masaksihan, masumpungan ang mga katotohanan ito mula sa inyong salita. Mga palatandaan na inyong palapit ng pagdating ay nagaganap na. Tulungan po naman ninyo, Panginoon, ang bawat isa na nagsipanood ng Facebook Live na ito, saan man silang lugar na andoon. Pagpalain sila, Panginoon, na ito ang magudyok sa kanila upang lubos na sama-sama kaming maghanda sa inyong pagdating. Kung ito mga palatandang ito ay nagiging katuparan, higit sa lahat, Panginoon, katuparan din para sa amin ang makilala namin kayo bilang personal naming tagapagligtas. Upang kung paanong sa panahon ni Noe, sila ang kanilang buong sambahayan ay pumasok sa arka. Ganon din naman sa aming kapanahonan sa ngayon. Papasok kami sa inyong ipinangako na kaharian, buhay na walang hanggan, sapagkat kami ay nagtiwala sa aming Panginoong Hesus at tinanggap namin bilang personal na tagapagligtas na aming buhay. Aking muling niadalangin ang mga kaibigan namin na maaaring sila ay nasa banig ng karamdaman. Ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang kagalingan mula sa inyo. Sino man ang aming mga kapatiran, mga kaibigan na na-impluensyahan o na nalagyan ng COVID-19 na ito, na virus, nahawaan ng COVID. Naway inyo sila, Panginoon, pagalingin sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Dalawin niyo sila, Panginoon. Ipagkaloob ang mabuti at kalakasan ng kanilang pangatawan upang sila ay magtagumpay sa COVID-19 na ito at manumbalik sa dati nilang lakas at sigla at maging pagpapalang muli sa kanilang sambahayan. Aming dalangin din, mga minamahal na aming Panginoon, minamahal namin Panginoon, aming dalangin ang aming mga kaibigan, mga kasambahay, mga kapamilya na nakakaranas ng kalungkutan sa buong sanlibutan, na sila nakakaranas ng kalungkutan gawa ng panaw ng kanilang mahal sa buhay, aliwin sila, Panginoon. Patuloy na ipagkaloob ang pangako na mayroong buhay na walang hanggang kayo na ibinagkakaloob sa bawat isa na magiging tapat hanggang sa kayo dumating. Aming dalangin din, minamahal namin Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, sa mga nangunguna doon, nangangasiwa, sa aming Pangulo, patnubayan din niyo siya, Panginoon, upang kung makaganon, pamahalaan ay kanilang magampanan ng kanilang bahagi na maalalayan ang aming mga kababayan sa tamang lugar na sila ay magkakaroon muli ng mabuting pamumuhay. Alam namin, Panginoon, na ito isang tanda ng inyong pagdating. Ang kahirapan sa ngayon, tulungan nawa ninyo kami na kami ay lubos na maghanda upang kung makaganon, hindi lamang kami dito manirahan, kundi sa buhay na walang hanggan yung pangako. Maraming salamat sa kapayapaan at sa pagpapala at sa inyong pagdinig sa aming mga kahilingan. Dito po'y aming dinadalangin sa matamis na pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. May God bless you all, my dear brethren, my dear friends in Facebook, wherever you are. God knows what is best for you and me. Just cling to His promise. He will come again. Just be ready also to accept Him. God bless us all, and this is my prayer.